Hello, hello. Hi. Good evening, guys. Kamusta kayo? Okay pa ba kayo? Medyo late na. So, ayun, salamat ulit sa Kislap Connect for inviting me sa event nyo ngayon. And thank you sa Tiny Bar for hosting this event. So, I'm here to talk about vector art. So, hello, introduce ko muna yung sarili ko. I'm Adam Bueno, also known as Kuma Oso. So, you guys can call me Oso. Cause I'm awesome, the joke lang tayo. Sorry, nagmura ako. Pero ayun, I'm a freelance multimedia artist, so I do graphic designs, character designs, illustrations, logo designs, kung ano-ano, kahit motion graphics. So, I mainly use vector art to do these things. So, ayun yung side job ko. Kasi may isa pa akong hustle sa photography naman, sa wedding photography. Pero ito yung ginagawa ko. So, ayan, may ako sa kape. So, gumagawa ako ng artwork sa mga bagay na gusto ko, mga hilig ko. Like ito, coffee. Gumawa ako ng mga chibi coffee equipments. Mahilig ako sa beer. Gumawa ako ng mga related sa craft beer. So, ayun, binibenta ko siya minsan. Yung iba, pag nag-art market ako. So, ayan, mahilig din ako sa anime. So, ayan, gumagawa rin ako ng fan art. Anything na gusto ko. So, mahilig din ako sa vegetables. So, medyo lahat ng trip ko, lahat ng anything I love, anything na I advocate for, ginagawa ko ng fan art, ginagawa ko ng art na, anything na matripan ko. So, yun. So, go veggies. Ang topic ko ngayon is about yung introduction to vector art. So, I'll be tackling lang yung basics, kung ano ito, tsaka siguro ipakita ko rin ng slide yung process ko on how I design, how I draw stuff. So, for starters, sorry, medyo kabado ako ngayon lang ako magsalita. Pero, introduce ko muna yung sarili ko para you guys know where I'm coming from. So, ayun. Nung bata ako, syempre nag-start yung hilig ko sa pag-drawing sa mga bagay na nakikita ko. So, bilang 90s kid, na isa sa mga unang anime na napanood ko is yung Dragon Ball. So, nanonood din ako ng Ghost Fighter, ng iba-iba pa. Pero Dragon Ball isa sa mga sobrang pinapanood ko noon. Ito yung natin dati. Aba yung Pink Fong, mga gano'n natin. Yung mga pinapanood natin. So, ayun, mahilig ako mag-drawing ng anime nung bata ako. So, something like this yung mga drawing ko. Nag-drawing din ako ng Goku, pero gusto ko si Vegeta kasi may armor siya. Tapos ang saya niya i-drawing, may parang triangle lang sa muka. Tapos ayun, patusok na buhok. Ayan, lagyan mo lang ng aura. Ganun lang. So ayun, mahilig ako mag-drawing. So napansin ng parents ko na, oy, magaling mag-drawing to ah. Tapos sa school din, nakikita nila, oy, nag-drawing siya. Ginawa nila, pinadala nila ako sa art workshop. So ayun, I was privileged enough na maka-attend ng ganun. Kasi ang saya nun eh. Para sa bata na walang alam sa art. So, I was privileged enough na maka-attend ng ganun. So, tinuruan kaming gumawa ng detailed drawing ng eyes. So, tinuruan kami mag-blend ng colors, ng basic anatomy. So, para siguro around ako nito, grade 4, grade 5. So, ayun, at the end, parang pinagawa kami ng original art. So, ayun, ako, parang wala akong idea nun. Parang, wala talaga akong kwenta mag-drawing noon. So nakikita ko yung mga katabi ko. Nag-drawing sila ng mga scenery, mga puno, ang gaganda, mga waterfalls. Tapos ako din-drawing ko ganito. Something like that. Yung may sakahan, may bundok sa likod. May nakapag-drawing na ba sa inyo ng ganito? Ayan, definitely. Ito yung mga classic na drawing natin. May bahay kubo. Minsan may kalabaw pa yan sa gilid. May naglalaba. Mga ganong ano. So ganito yung din-drawing ko noon. So ayan, talo ko. Fast forward, nung nag-high school ako, mahilig pa rin ako mag-drawing sa likod ng notebook. Oo, elepante yan, tol. So, mahilig ako mag-drawing pa rin. So, nag-doodle pa rin ako nung high school. Pag may mga art subjects kami, sobrang saya ko kasi ginagalingan ko doon. Siyempre, trip ko yun eh. Pero nung going college na, hindi ko alam kung anong course yung kukunin ko. Kasi coming from a middle class family, hindi kami ganun ka-knowledgeable or appreciative sa art. So, wala akong influence sa kung ano yung course na kukunin ko, kung ano yung path na pwede kong tahakin. So, nung college,
Di ko alam. Sabi nila, mag-fine arts daw ako. Tapos nung tinanong ko yung mga elders ko, parang sabi nila, fine arts daw. Anong maging trabaho mo dyan? Binabalik nila sa akin yung tanong. So parang, oh shit, oo nga, no. Di ko alam kung ano yung trabaho. Kasi yun nga, walang influence. Di ko sila sinisisi. Pero yun nga, walang influence. Walang knowledge about it. So ending, nag-IT ako. Kasi in demand eh. So, ayun, malaki daw sahod. So, nag-IT ako. So, kasi parang naisip ko, mag-IT ako para mag-programming ako, gagawa ako ng games, walang math dun. Ayun, fast forward ng college, may walang math. So, ayun, pa rin ako na tinutuloy ko pa rin yung studies. Pero at the same time, during college, napapractice ko pa rin in a way yung pagde-design ko, yung paggawa ko ng art, pagde-drawing ko, through communities na nasasalihan ko. Like, I've been to an organization na music org siya. So, pag may tugtugan kami, gumagawa ako ng gig posters. So, in a way, napapractice ko pa rin siya sa mga user interface. O, ginagandahan ko doon, ginagalingan ko doon. So, bopols ako sa programming, pero ako mag-handle nung design. So, ayun, pag may mga case study kami or thesis. So, yun yung parang naging way ko para ma-practice pa rin yung art. So, sana ba tayo? So, yun nga, important yung community sa isang tao siguro para magkaroon ka ng way to do stuff. So, fast forward, after college, nag-work ako as a graphic artist. Nag-work ako unang work ko is parang printing siya, planta siya ng mga billboards. So, dito ko mas lalong nakita yung importance ng vector art. So, doon kasi we use large format printing. So, kailangan high resolution yung mga image na kailangan namin. So, yung knowledge ko sa vector art, mas lalo pang lumalim. So, ayun, explain ko later kung bakit vector art yung ginagamit sa mga ganun. So, during this time, active pa rin ako sa paggawa ng personal art ko while working. Tapos, napasali din ako sa mga communities like si VXV, si Vector Vexel Philippines. So, nagkakaroon kami ng mga events through that. Okay lang. Nandyan pa rin yung ko. So, yun. Ito na pala. Sorry. Thank you. So, nagkaroon ako ng community, si VXV, na nandun kami, parang like-minded people na nakakapag-usap kami about art. So, ang saya nun, na nagkakaroon ako ng mga nakakakwentuhan about sa hilig ko. Since coming from a background ako na wala ngang appreciation sa art sa paligid. So, ayun, fast forward sa 2014, nag-resign ako sa day job ko na pinurso ko yung pagiging freelance artist ko. So, I still work sa photography team sa wedding industry kasi ako. So, I edit photos. At the same time, gumagawa ako ng graphic designs, character illustrations, I accept commissions. So, ayun, gumagawa ako ng mga fan art, kung ano man yung matripan ko. Like, ayun, natripan ko yung Squid Game, gumawa ako ng random fan art. Ayun, sa mga bagay na trip ko. If you guys know, Cheech and Chong, so, ang mga sinaunang stoner movies. So, ayun, nagkakaroon din ako ng mga commissions like ito. For example, yung children's book. Gamit ko rin dito is vector art. So, ang concept kasi nitong children's book na to is i-release siya sa iba-ibang bansa. Actually, release na siya sa Amazon. Pero, yun nga, translation siya ng mga Filipino words ng prutas, tapos ita-translate to different language. Depende sa region. So, ito yung parang Asian version na to. So, balik tayo sa topic ko, which is yung vector art. So, yun nga, nasabi ko na vector art yung ginagamit ko sa paggawa ng mga design ko, mga artworks ko. So, ito yung parang definition of vector art. So, vector art is a form of digital art created using points, paths, shapes, and lines that are based on mathematical formula. This vector data allows the image to be scaled without losing its quality or resolution. So, basically, si vector art, pwede mo siyang ipalakihin however you want, nakadepende sa size na gusto mo. So, ano yung mga software na ginagamit when creating vector art? So, you can use Adobe Illustrator, Affinity Express, and CorelDRAW. Yung mga output nito is mga .svg, .ai, .eps, .pdf. So, yun nga, if
mag-graphic design kayo, sobrang isa to sa mga kailangan yung alam na i-handle na files. So, ayan yung mga file type nun. So, can you use Photoshop to create vector art? Technically, no. Kasi iba yung output ni Photoshop eh. Like, yung mga file names niya is PSD, tapos yung mga output niya is usually PNG, JPEGs, which is, pwede kang mag-PNG and JPEG output sa AI, pero mareretain mo pa rin yung vector data using Adobe Illustrator lang or vector datas. So, mamaya pakita ko yung samples ng ano nun. So, yun nga, number one pro ni Adobe Illustrator or ni Affinity Express na vector art yung gamit, vector data yung gamit, is yung scalability. So, for example, itong image na to. Pareha sila ng size, pero yung nasa kanan is PNG, so raster image siya. Yung nasa kaliwa, vector data siya. So, vector file siya. So, pag zoom mo sila on same quality, ganito yung kakalabasan. If you guys can see, medyo na-lose yung quality nung kay raster image. Kasi, it was created on a certain resolution lang. So, pag pinalaki mo siya, mababanat din everything. So, sa vector image, mareretain niya yung quality niya. So, pakita ko sa inyo yung mismong file para you guys have an idea. So, ito, buksan ko siya sa file. So, ito, yung file na to, ito yung Colossal Titan ko na Titan to Colossal Sandwich. So, pag zinom ko siya, ngayon naka 16.67% tayo. So, pag zinom ko siya, makikita natin si Luffy dyan. So, hindi pa rin nagbabago yung quality. So, no pixelations na nangyayari, yung quality hindi nagle-less. So, if we zoom, naka 1,000% na tayo. So, crisp pa rin yung line, sharp. So, hindi nagbabago. So, nandito na tayo sa 15,000% na zoom. So, okay pa rin yung quality if you can see. Straight pa rin yung lines, malinis pa rin. So, ayun yung sobrang isa sa mga advantage ni vector art. So, that's why I use it. Tsaka, ginagamit siya industry standard. So, like tayo dito sa... So, ano-ano ba yung pinagagamitan ng vector art? So, number one, pinagagamitan ko nito personally, yung paggawa ng logos and iconography. So, this one was commissioned by a restaurant sa London. So, si Fat Raj, pinagawa niya kami ng logo and yun nga, yung mga iconography nung ginamit sa menu. So, syempre, kailangan nila can be scaled to however big they want. So, gagamit ka ng vector file. So, ito yung ilan sa mga past projects namin, sa mga logo. So, sa motion graphics, ginagamit din siya. So, for example, itong character na to, papakita ko sa inyo yung pinaggamitan nito. So, may nag-commission sa akin na gaming company, si Team Liquid. Gumawa sila ng parang D&D series ng mga players nila, tapos random celebrities. So, ayan, ginawa kong chibi yung character ng isang tao doon. So, ito si Chum Churum. So, ayan, kung makikita nyo, binukod ko yung eyes. Pwede mong tanggalin yan. So, pwede ko rin galawin tong kamay. Ayan, yung front, left hand. Kasi yung body, pwede ko rin i-customize. Pwede kong tanggalin, palitan ng kulay, or pagalawin. So, ito yung naging output nila. So, binigay ko yung file ng ganito na naka-different layers, yung mga parts. So, ito yung naging output. Tortle, as they're called in the D&D world, called a chumchum. Yan, ulitin natin. Before you stands a turtle man, Tortle, as they're called in the D&D world, called a chumcharum, and he is a druid of the swamp, and his favorite thing in the world is mushrooms. So, ayun. Ganun nila ginamit yung sinend kong file. So, binukod lang yung So, ayan, nagagalaw, kumbaga. So, ayun, motion graphics, isa yan sa mga pwede mong paggamitan ng vector art, ng vector files. So, pwede ko rin ipakita yung process ko. So, ako kasi, yung process ko sa paggawa ng vector art is nag-start ako sa Sketch.
So, after ng isang sketch, gagawa pa ulit ako ng isa pang sketch. Papatungan ko ng another layer na mas detalyado, may background na, so may konting values na. So, at the end, ayun na yung final output ko. So, ginawa ko to sa Adobe Illustrator din. So, ayun, mas gusto ko lang siyang gamitan kasi mas gusto ko yung controls. Si Adobe Illustrator, kaya gusto ko siya. Gusto ko yung controls, yung para malinis tignan for me, mas smooth yung lines. So, ayun. Pwede akong... okay pa ba kayo? Mag-ano ako ngayon, itry ko mag-demo ng mabilis na artwork lang. This should take like, 5 minutes. Bilis lang to. So, I prepared yung isang sketch. Oo, may graphics tablet ako to sketch. Sorry, di ako sanay mag-trackpad eh. Naka-mouse ako usually. Pero okay lang. Mabilis lang naman to. So, ayan. Resize ko lang yung para maayos tayo. Yan. So, ito yung sketch na ginawa ko. So, kasi recently may news na yung Michelin Guide daw is pupunta na sa Pilipinas, di ba? So, parang natripan ko lang gawan ng chibi version yung mascot nila. So, ito, for starters, nag-sketch ako sa Photoshop o kaya minsan on pen and paper. Kasi minsan gusto ko pa rin na-practicein yung kamay ko na nasa pen and paper pa rin. Iba pa rin kasi yung feels nun eh. Pero, wala, may gaspang. So, pero yun nga, para mas mabilis, ginagawa ko na siya sa Photoshop. Naka-graphics tablet na ako. So ito, dadrag ko yung file ko dito sa Adobe Illustrator. Gagawin kong, bababaan ko yung transparency siguro ng around, yung content. Yan. Gawan natin ng bagong layer para nakalock lang siya dyan. Kaya pag zoom yan, ayan, makikita mo na pixelated siya. Kasi nga, galing siya sa JPEG file. So, pakita ko lang yung process ko ng paggawa. From sketch to line art. So, ito medyo mabagal lang ako kasi naka-trackpad ako. Pero ayun, minsan hindi ko sinusundan yung sketch ko. Minsan ginagawa ko na lang kung ano yung matripan kong next. Yes. Kaya siyang gawin, pero iba yung data na ma-store mo kay Photoshop eh. So, hindi siya vector data. So, medyo raster image pa rin siya. So, yan. Gawin natin yung eyes ngayon. So, ito, yung mata. Since lang to, ganito siyang shortcut ko na lang. Since same size lang naman siya halos. May mga graphic designer ba sa inyo? Oh, hello! Grabe yung ngayon, no? Yung effect ni AI sa industry. Although, helpful siya sa ibang bagay, pero yung art industry, no? Grabe. Oo. Kainis. Namin may restaurant, nagpapag-design, ginawa, nagbigay ng AI, ito approve Oo. na lang ito. Grabe. Ayan, ganyan yung nangyayari ngayon sa ibang artists. Parang yung mga companies, nagja-generate sila sa AI, tapos pinapagawa nila ngayon sa mga artists.
So ako may client din ako nung nakaraan na ano sila, parang ano sila NFT collection. So nagpa-commission sila sa akin for a while. Tapos nangyari, after a while hindi nila ako na-contact. Tapos yun pala, nag-generate na sila ng AI nung base dun sa ginawa kong character designs. Kaso hindi nila ma-imitate. So bumalik pa rin sila sa akin. Client ko pa rin sila. So ayan, kompleto na yung eyes natin. So yun nga, yung art style ko usually nagre-revolve sa chibi art. Pero gumagawa rin ako ng ibang art. Sa mga apps bro, sa mga apps sa phone, yan yung gamit ko. Hindi sila nagsasabihin ng mga JPEG file syempre. Ano? In-export ng JPEG. Oo, ina-export as JPEG pa rin. Kumbaga yung file handling kailangan alam mo rin talaga eh. Kaya ito, i-ano ko mamaya yung output na to. So ito. So ayan. So ito medyo kompleto na tayo. Pag zoom mo yan, makikita natin yung difference ng quality. Yung isa yung sa sketch ko, may pixelation na nangyayari. Ito. Head ko na to, kulayan ko muna tong ulo para lang makita nyo yung process ko sa pagkulay. So sa ibabaw, pangalanan ko tong line art. So next, color. So kukulayan na natin si Michelin Dude. Alam nyo ba, nakakatakot yung itsura nito, yung original mascot nila. I-google nyo yung itsura niya. Kakaiba yung ano niya eh. Ang creepy nung datingan eh.